Magandang araw po, Ma'am Kesh. Ako po ulit ito, si Angel G. Ang nag-share ng storya tungkol sa aswang ang kakambal ng lola ko. Nandito na naman po ako ulit para ibahagi sa inyo ang iba pang nangyari sa akin. Totoo pong nangyari ito at hindi ito eme-eme lang. So, ito na nga po, Ma'am Kesh. May asawa na po ako. Laging nababalita sa aming lugar ang kalunos-lunos na nangyayari sa mga alagang hayop. Paano ba naman kasi, Ma'am Kesh? Laging nababalita na ang mga alagang baboy at manok ay nadadat ng walang mga laman loob. Napuno tuloy ng palaisipan ang aming lugar na kung sino ang gumagawa nun sa mga alaga naming hayop at kung bakit niya ito ginagawa. Nung mga bandang 10:00 ng gabi, ay mag-uumpisa pa lang kami matulog ng asawa ko. Buong araw kasi kaming nasa koprahan at iyon ang aming trabaho. Yung pinto ng kwarto namin ay hindi masyadong sarado dahil mainit. Nung bandang mag-12 na, gising pa rin ako dahil hindi ako makatulog. Ewan ko ba, basta may nag-uudyok sa akin na huwag na muna ako matulog. Maya-maya, may naamoy ako na mabaho. Hindi naman yun utot dahil hindi naman ako nautot. Mas lalo namang hindi yung mister ko dahil kung umutot yun may tunog. So, ayun na nga, Ma'am Kesh. Bumangon ako upang hanapin kung saan nanggagaling ang amoy na iyon. Pagsilip ko sa bintana, may nakita akong isang babae na naglalakad. Nakaitim siya ng kasuotan. As in itim. Parang dress ata iyon pero hanggang paa. Nakaban ang buhok niya at may suot na itim na belo. Sa isip-isip ko, Ma'am Kesh, baka iyon ay kapatid ng asawa ko. Nang akmang lalabas na sana ako, napahinto ako nang biglang tumahol ang alaga naming aso. Tumahol ng tumahol ang alaga namin, kaya nagising ang mga kasama namin sa bahay. Paglingon ko, nakita ko silang lahat na medyo inis dahil naistorbo ang tulog nila. Bakit ba kahol ng kahol si Blackie? Tanong ng asawa ko. Imbis na sagutin siya, natuon ang mga mata ko kay Shelay. Nakaputi siyang damit na pantulog at hindi itim. Nang mga oras na iyon, kinakabahan ako at natatakot dahil kung nakaputi si Shelay at nandito sa loob ng bahay, sino yung babaeng nakaitim na nakita ko sa labas? Shelay? Nagpalit ka ba ng damit? Tanong ko. Ha? Anong sinasabi mo, ate? Ito lang po ang suot ko eh. Sigurado ka? Opo. Teka, bakit ate? Sino yung nakita ko sa labas? Ha? Teka nga at sisilipin ko. Sabat ng asawa ko at lumabas ng bahay. Wala naman tao di. Nalintikan na. Nawala yung manok. Bigla kaming naglabasan nang sabihin iyon ng mister ko. Ba't naman bigla nawala yun? Lulutuin pa naman yun bukas. Sabat ni Hen, ang kapatid na lalaki ng asawa ko. Baka yung nakita mo ate kanina yung kumuha ng manok. Tanong sa akin ni Shelay. Sasagot na sana ako nang biglang magtakbuhan yung mga aso papunta sa masukal na daan. Nagtataka naman kaming lahat dahil bakit sila nagpunta roon. Narinig na lang namin ang mga kahol nila. Maya-maya'y narinig namin na parang kakaiba na ang pagkahol nila. Kahol na parang nasasaktan. Pupuntahan na sana ng mister ko at ni Hen ang lugar na iyon upang tignan kung ano ang nangyayari. Ngunit napahinto sila nang magsili tawa ng mga aso na sugatan. Napatakip na lang ako sa aking bibig nang makita yung isang aso na laylay na ang bituka at maya-maya'y bumagsak na lamang sa lupa at namatay. Maiyak-iyak ako hindi dahil sa takot kundi sa awa sa sinapit ng mga aso. Hindi ko alam kung sino ang gumawa nun sa kanila, pero malakas ang kutob ko na yung babae na yon ang may gawa. Pero bakit?
bakit niyo yun ginawa? Maya-maya may narinig kaming isang pagaspas. Teka, narinig niyo ba yun? Ibon nga tayo. Maya-maya bigla na lang nawala yung narinig namin na pagaspas. Manananggal! Bigla kaming nabalutan ng takot nang banggitin iyon ng asawa ko. Sa takot namin, agad kaming pumasok sa loob ng bahay. Noong gabing iyon, Ma'am Kesh, hindi na ako nakatulog dahil nasa isip ko pa rin yung nangyari. Posible kayang yung babaeng nakita ko kagabi na nakaitim. At siya rin ba yung gumawa nun sa mga kawawang aso? Kinabukasan, nabalitaan na lang namin na marami na namang patay na hayop. At paniguradong yung manananggal na iyon ang may gawa. Maya-maya'y nagimbal ako sa aking narinig. Usap-usapan kasi sa lugar namin ngayon, bukod sa pagkamatay ng mga manok, ay tungkol naman sa mga babaeng buntis na inaaswang tuwing gabi. Simula ng mga pangyayaring iyon, Ma'am Kesh, may mga naatasang tao na magbantay sa gabi. Nagbabantay sila sa paligid simula alas 12 ng gabi hanggang sa pagsapit ng umaga. At simula ding iyon, naglagay ako ng asin sa bawat sulok ng aming bahay, pangontra laban sa aswang. Hanggang dito na lang po, Ma'am Kesh. Maraming salamat po. Ako nga pala si Panong, binata at mag-isa lamang sa buhay. Ang aking hanap buhay ay isang mangingisda. Nakatira sa isang tabing dagat na pinamana sa akin ng mahal kong magulang. Mag-isa lamang ako sa bahay at walang kasama. Tuwing gabi, tanging tunog lang ng alon ang maririnig ko. Isang araw, naisipan kong mangisda muna bago ako bumisita sa aking kaibigan na si Pablo. Naghahanda na ako ng aking gamit papuntang laot. Napakaganda ng panahon, tamang-tama ito para pumalaot mamayang gabi. At nang sumapit na ang gabi, ay pumalaot na ako. Tamang-tamang ito para madalhan ko ang aking kaibigan na si Pablo at sana nga ay marami akong mahuli. Habang ako ay nasa laot, biglang rumagasa ang malakas na hangin. Hay naku, wrong timing naman ito. Bulong ko sa sarili ko. Pagkalipas ng ilang oras, biglang nawala ang rumaragasa na hangin. Ngunit ang pumalit dito ay isang napakaitim na tanawin sa langit. Dali-dali akong nagpatakbo sa aking para makauwi agad sa amin. Habang tinatahak ko ang papunta sa amin, ay bigla na lang namatay ang makina ng aking bangka. Inabutan ako ng mga malalaking alon sa gitna ng karagatan, ngunit hindi ako nawalan ng pag-asa. Hindi ko na alam kung saan ako pinadpad ng alon. Pagsapit ng umaga, napadpad ako sa lugar na kung saan ay wala akong kakilala. Agad naman akong tinulungan ng mga tao na nakatira doon. Tinanong nila ako kung taga saan ako at ano ang pangalan ko. Panong po ang pangalan ko at taga Talisay po ako. Maswerte ka, Panong, at napadpad ka dito. Wika nang tumulong sa akin. Dumito ka muna, Panong, habang hindi pa gumaganda ang panahon. Wala namang bagyo. Bakit napakapangit naman ang panahon? Sabi nila. Makalipas ang 3 araw, gumaganda na ang panahon. Oy, Panong! Bakit hindi ka sumama sa amin mamayang gabi mangisda? Oo ba? Walang problema. Dito muna ako mangingisda. Wala namang naghihintay sa akin pag-uwi dahil ako lang naman mag-isa sa buhay. Nakitira muna ako sa kakilala ko habang hindi pa ako umuwi sa amin. Sa pagdaan ng mga araw,
ay may sinabi sa akin ang tinitirahan ko. Hindi ko na lang sila papangalanan pa. Sabi niya sa akin na wag ako pumalaot pag maliwanag ang buwan dahil napakadelikado daw pag ganoong panahon. Mayroon daw umaatake sa mga mangingisda na manananggal at hanggang ngayon ay hindi pa rin daw nakikilala. Pagdating nga ng 6:00 ng hapon ay nagtataka ako kung bakit ang aga nilang pumasok sa kani-kanilang bahay. Tinanong ko ang aking tinitirhan kung bakit at ano ang nangyayari. Naghahanda lang daw sila sa pag-atake ng manananggal. Umatake nga ang manananggal pero hindi nila alam kung sino ito dahil wala man lang palatandaan kung bakit at tuwing maliwanag ang buwan lang ito umaatake. Dumating ang umaga, panahon na para magpaalam at magpasalamat sa kanila sa pagtanggap nila sa akin. Maaga akong umalis para hindi maabutan ng gabi sa dagat. Bago ako umalis ay binigyan ako ng aking tinitirahan ng buntot pagi. Pangontra daw sa manananggal kung sakali na maabutan ako ng gabi. Nasa gitna na ako ng karagatan na tila pumalya na naman ang aking makina ng aking bangka. Sinubukan ko itong ayusin ngunit hindi ito umandar. Ano ba ito? Bakit ngayon ka pa pumalya? Sabi ko sa sarili ko. Sumapit na ang gabi at hindi pa rin umaandar ang makina. Naku patay, wag naman sana ngayon magliwanag ang buwan. Pagdating ng 12:00 ng hating gabi, nanindig ang balahibo ko. Pawis na pawis ako at kumakabog ang dibdib ko. Nakarinig ako ng napakalakas na pagaspas ng pakpak papalapit sa aking bangka. Natakot ako at pumasok sa pinakailalim na sulok ng aking bangka. Sakto naman na nandoon ang puntot pagi na binigay ng kakilala ko. Kinuha ko ito at hinawakan ng mahigpit. Lumapag sa bangka ko ang manananggal. Tila ba gutom na gutom ito at naghahanap ng malalapa. Lumabas ako sa sulok ng aking bangka at hinarap ko ito. Pagkakita sa akin ay sumugod kaagad ito sa akin. Pinatulan ko ito at sakto namang tumama sa leeg niya ang buntot pagi. Sumigaw ito at nasaktan kaya lumipad kaagad ito palayo sa akin. Pasasalamat ko naman na walang nangyari sa akin na masama. Pagdating ng umaga ay maswerte naman ako na may dumaan na bangka. Tinanong niya ako kung ano ang nangyari sa bangka ko. Sabi ko ay pumalya ang makina at ayaw umandar. Sakto naman ang kanilang ruta ay papuntang Talisay. Hinila nila ang aking bangka at ikinuwento ko sa kanila ang nangyari sa akin. Magandang hapon po sa inyo. Nais ko lang po sabihin sa inyo na ang binata at ang bagong lipat na dalaga ay malapit na pong matapos. Hanggang episode 7 season 2 na lang po ito. Ngayon pa lang po ay gusto na po namin kayong pasalamatan sa walang sawang pagsuporta sa amin. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat.